Gusto ka naman dito sa controversial Pasig City. Pero kinaingin kita, Pasig City. Hindi naman kami controversial dito. Ano lang, tingin natin, tama, tayuan natin. Kahit minsan, hindi convenient. Kahit sa'yo. Pero kung within ngayon sa LGU naman namin, siyempre marami rin problema. Pero steady naman kami. Hindi naman, problema din naman sa pamilya pa lang, hindi na mauubusan sa personal pa lang, hindi na mauubusan ng problema, di ba? Ano pa kaya yung isang buong LGU? Di ba? Dami talagang challenges every day. Pero okay naman. Ganda progress, mga flagship projects. So, City Hall muna. oh, yung new City Hall, 2027. So, malapit na. Lapit na pala. Bilis, no? Bilis, no? Akala ko 3 years pa. Hindi, kasi ang kontrata ng 2 years na. And yung 2 years includes the design process. Design and build siya. Hindi mo question. Ng Issue. isa lang naman yung question. Kilala niyo naman kung sino. Nakakulong na sila. Nakakulong na yan. Oo. Kita niyo yung mga computation nila. Wala namang maniniwala sa computation nila ngayon. Correct. Ito naman yung ginagawa namin. Confident kami kasi yung una kong ginawa. Kung papansin niyo, first term ko, mas nabutan din ng pandemic, so hanggang middle of September. Hindi ako nag-big infrastructure projects. Talagang iniwasan ko. Kung ano lang yung kailangan na hindi maiwasan, yun lang. Pero general rule, iniwasan ko sa first years ko ang big infrastructure projects. Kasi nilinis talaga namin. Hindi ako confident kasi alam ko yung nangyayari doon. Alam naman, open secret naman. Di ba? Ngayon, alam na ng tao kung ano talaga yung nangyayari sa gobyerno. So, iniwasan yan, big projects. Tapos, nung medyo hindi naman sa nakaipon, kundi nalinis na yung proseso. Confident ka na wala na talagang kickback yan. Kaya na natin bantayan yung quality also. Na kung 1 million yan, 1 billion talaga. Kung 1 billion yan, okay lang, mahal, pero totoong 1 billion. Alam mo, kita mo kung saan nabuwi na naman importante. May project kasi na mapapagawa mo ng 50,000. May project na mahal. Pero ang importante, totoo siya. Yun naman yun. So ngayon, medyo confident na kami. Hindi pa rin ako mahilig talaga sa big infra projects. Pero minsan may necessities. So halimbawa, City Hall. Kailangan maayos yung City Hall mo kasi yung hindi ko alam kung sino sa inyo nakapunta dun sa old City Hall. Kami naman ata lahat. Lahat naman kayo, di ba? Kakabahan kayo di ba? Kasi hindi na pantay-pantay yung sa 8th floor noon, di ba? Yung pagpapasok pa sa isang wing, ganito yung gap Sinemento na lang siya para may ano. Yun talaga So nakakatakot. Ngayon, nag-Pasig mo. Ako, nagkakasig kayo. Okay, Swerty yan. di ba talagang nakakatakot? So, nung pinatingnan na sa mga engineers, sabi pa rin, i-demolish nyo yan. In fact, ako, conservative ako, hindi naman ako engineer o ano. Hindi naman ako contractor. Hindi naman ako eksperto dyan. So, nagtatanong ako. Nung ako, gusto ko una, retrofit muna natin. Baka mas mura. Pero sabi sa akin ng mga kaibigan ko, engineers, and even sa yung mga nagpa-private construction, namin naman tayong mga kaibigan na mas magaling sa ganyan. Out of 100 plus na tinanong ko, engineers, architects, even businessmen, yung mga nakapagpagawa na ng building. Hindi. Kahit isa sa kanila, walang nagsabi na retrofitting. Sabi ko, sige, budgetan nyo yan ng 1 billion. After 1 year na nagpapagawa ka, mga anak yan, may makikita na, ay, ito pa pala yung kailangan gawin. In the first place, wala kaming blueprints ng building, walang as-built plan. Inalungkat namin ng engineering, building official, wala. Walang na-turn over sa amin na as-built plan. Wala. Plano, pero nakanawala. Wala talaga, hindi. Hirap naman manisi na hindi mo alam, di ba? But ayoko naman
speculate na. Basta wala siya. So, gumawa na lang kaming plano na ano. Pero medyo malaki siya. It's a 9 billion peso project. Pero ang floor area naman nun ay nasa 66,000 square meters. Parang ganun. Baka mali yung number na masabi ko. Basta malaki siya. Malaki siya. Ilang Kung yun na lang gawin Ilang headline. floors? Mali yung exact number. Basta 7, plus roof deck plus plaza. So, and then yung number na yan, hindi lang siya actually construction lang. Kasi kung construction lang yun ng building, medyo mahal yun. Pero kasama dun yung fit out. Usually kasi sa gobyerno, tina-chop-chop. Para hindi mahalata na gantong kalaki, sasabihin, phase 1, ano muna, structural. Phase 2, electrical. Phase 3, ganun. Dami ko nang naabutan ko, ganyan yung mga project. Pero pag pinagsama-sama mo na yun, Pag pinagsama-sama, mas malaki pala. Oo, hindi lang halata. Kami, sabi namin, hindi, baliktad gagawin natin. Kahit yung mga traditionally hindi sinasama, isasama natin. Yung mga gagawin, isa-chop-chop dapat yung mga, ibig sabihin, kailangan, pero usually ibang kontrata, pinagsama-sama namin para alam ng tao kung exactly kung magkano yan. Kasi it's the biggest project in Pasig history. wow. So, Positibo. gusto ko, extra transparent. Kung baka kung yung level of transparency na required sa gobyerno, ito, kami, tinatry namin, mas mataas ng konti. Itong project na to, dahil biggest siya, extra transparent siya. So, pwede niyong tingnan, pwede niyong... Check. Oo. Very transparent. Nakakabukat, kita mo lahat kung ano yung nangyayari. So, extra, no? Pero syempre, when you're transparent, mas open ka rin sa, mas vulnerable ka sa criticism. But, for me, that's part of our work. Process. Walang masama na kinikriticize kami. Hindi siya convenient, hindi siya, sino ba naman nag-i-enjoy pagka, di ba, pag sinusuri yung ano yung ginagawa mo. Siyempre, hindi siya komportable. Pero kasama sa trabaho ko, sa trabaho namin as an LGU, using people's funds, okay lang, not everyone will agree. Pero, kaya kong sabihin, mata sa mata, kahit kanino, kahit sino magtanong, kaya kong sabihin na, ito yung pera, dito siya napunta. So, you can agree or disagree, pero, alam mo kung saan. Kesa, ito mo naman yung nangyayari ngayon, di ba? Hindi man natin nilalahat kasi marami rin naman akong na sa gobyerno. Gusto rin gumawa ng tama. Pero yung punto lang kasi natin is makita na natin kung ano yung systemic. Kaya kailangan, baga ko, ito yung nakasanayan. Gusto mong pumunta sa mas maganda, kailangan medyo extra yung push. Hindi yan mangyayari na natural lang. Mayor, obviously talaga naman yung set a very good example in terms of good governance. No? And syempre ngayon parang marami nag-aabang ano ba ang next move talaga ng Mayor or may sinasabi na papalita na Wala naman. we're not going to run Magtuturo muna. siya sa amin. Magtuturo siya sa atin eh. Mayor, una po, sa tingin mo ba handa na rin ang iiwanan mo like Kuya Pasig or yung nasimulan mo ay mapagpapatuloy and then Ko next, naman. walang pressure kasi love yung clamor talaga sa'yo. Kahit sa pinaka-higher position kung pwede lang. Ako wala sa radar ko yan, wala sa iniisip ko. Importante sa akin kung ano yung mga nasimulan dito na, lalo na sa mga long-term reform. Kasi yung project, madali naman mag-project. Pero yung mga long-term reforms sa pag-aayos ng gobyerno, paglilinis, and yung mga efforts towards efficiency of governance and service, people's participation in governance, yung mga hakbang namin doon, yun yung gusto kong siguraduhin na ika nga institutionalized siya. Ibig sabihin, hindi siya nakasentro sa tao. Kundi, kahit mapalitan yung mayor, 2028, bago mayor mo, hindi ko alam kung ano mangyayari. Hindi pa kami kahit tanungin mo mga politiko dito, hindi pa namin napag-uusapan yan sa Pasig. Hindi kami mahilig sa ganyan eh. I believe it will come. It will cross the bridge when we get there, so to speak. But what's important is, ngayon, nilalatag natin yung pundasyon para sa mas maayos na pag-gobyerno bukas. And I'm confident that we have
really big steps towards that. Hindi naman perfecto, wala naman ganun, di ba? Pero yung mga ibang ginagawa, kunyari, budget process, kasama namin yung civil society organizations, yung mga homeowners associations, NGOs, sector-based groups, urban poor, pati mga TODA, invite namin, nakakapagbigay sila ng input, pwede nilang i-critique yung ginagawa na yung budget process, pwede sila magbigay ng input. Minsan may mga project nga na sila na yung nagpo-propose, sila gumagawa ng activity design tapos na-approve. So, yung mga ganong ginagawa natin, nag-create yun ng demand for better governance. And I believe that that will translate to a better future. Ibig sabihin, mas maayos yung proseso mo. So, yun ang importante, na yung mga reforms, yung changes, hindi nakasentro sa akin, kundi institutionalized. Long term dapat tayo nag-iisip.